So good evening po and salamat. Thank you for coming to our official media conference for the iconic Queen Media. You know, it's a night with the comedy queen, Ai de las Alas. You know, it's gonna be a fun show, mixture of, laughter, music, and of course, our Filipino culture. So we're gonna be proud of that, okay? And apart from that, of course, we're gonna hear also from our local Toronto artist, Haranisa Hartman Red de la Cruz, over there. May pasong number. Okay, so as you know, this is brought to you by Joshua Legacy Studios, and this concert, iconic concert, is coming up this Saturday at the Korean Cultural Center. So get your tickets, and tonight we're going to hear more from Miss Ai de las Alas, get to know her up close and personal. And before that, too, also I want to give a shout out to Wilson's House of Lechon. Thank you for And I know busy po yung mga tao-tao dito sa Canada, so salamat for coming. A shout out to our sponsors, our major sponsors, co-presented by City Center Dentistry. If you're here, give it a shout out. Hello. Yeah. And also Luxury Diamond Labs. Yan, Ana. Thank you. Miss Ana. Yeah, if you want to sparkle, check out Miss Anna. Can she move? And also we have our support by Realtor Romeo Crisostomo, GMA Sparkle, and of course Vivian De La Cruz for our bond, and sa lahat ng other sponsors natin. Okay, let's get started. So we're gonna do a short Q&A. Okay, tapos after that the press can, answer questions. So welcome, Miss Ai de las Alas. Thank you. How are you doing? How are you doing? Ito ba? I'm good. And pwede kayong magtanong in Tagalog, and may interpreter na lang ako dyan. Kasi mahirapan tayo. I'm good and thank you so much, and I'm happy to be here. Are you excited, because we have seen you sa mga movies, sa mga TV shows. And this is a live performance here in Canada. Ano po yung ma-expect ng mga fans nyo this Saturday? Kasi nakita namin yung short clips sa Tisa Manila, pero that's just a teaser, di ba? So, oo, and medyo bitin nga. So, expect nyo na mas maiksi pa dun yung suot ko. Tsaka, expect nyo na mas pa ako dun, maharot. Harot-harot lang. And mas sexy pa. You know what? I feel like people are in awe kasi you've been doing this. You're a mainstream, comedy queen. That's your title. You've been doing this for years. So, how do you get that energy? People are like, you have a lot of energy, you have got a lot of perspectives, and you can answer Tagalog voice. I think kasi because of my lifestyle, kasi 9 years ago, nag-ano na ako, gluten-free, no preservative, organic. So, 30 years ago, mas malakas ako ngayon. So that's why siguro the energy is there. And you're definitely shining, shimmering, and splendid. Yung palihadpan niya. Ano ba yung feeling na, sa mga fans niyo? I'm sure yung fans mo around the world is kind of different. Iba yung sa Pilipinas, iba dito. Ano yung mga fans mo? What are your fans like in Canada? And meron ka bang parang fan story na alala mo na nanggaling din fan from Canada? Siguro naman in God's grace, marami naman na talaga siguro din akong fans dito. So, thank you so much. Siguro, naalala ko nga, siguro kahit mga 100, meron pa rin akong mga fans dito. So, dagdagan natin sa Saturday. Tingnan natin gawin na natin sabi nga ng SB19, dati 250 lang ang fans nila. So, ngayon napupuno na nila ang Philippine Arena. So, I think ako mga nasa 350 yung fans. 350. Sa dagdagan natin, gawin natin 500. Yeah. Okay, guys, narinig nyo yan. Keep inviting. There's gonna be more space. Sorry? May questions ko ba kayo sa Oh, yan. Okay, go ahead. Hi, good evening. Good evening. Good evening, Miss Ai, Miss Iconic, and Direct, and Ren. So, question mo kay Miss Ai, by the way, congratulations dun sa past events last weekend. Oh, thank you. Mas pa rin. And anyway, dahil sa fan base na pinag-uusapan lately, no? So,
alam naman natin, iba na yung nagbabago yung audience. Paano mo pinaghahandaan yung fan base dati or yung audience dati sa mga bagong audience ngayon? Paano mo pinaghahandaan yun para makarelate yung mga bagong audience kagaya ng mga kabataan? Mga Gen Z? Yes. Meron ba mga paghahanda at kung ano man pwede nyo mag-share sa amin ngayon? Siguro malaking factor din yung meron naman akong social media. So nakikita nila ako doon. And nagbabago din yung lahat ng mga numbers ko and performance ko. Naaayon din. Kumbaga, hindi naman ako naiiwan dun sa kalumaan. Meron din tayong mga bagong i-offer sa kanila na may excite din naman yung mga Gen Z. Pero, usually talaga sa abroad, ang mga, hindi naman, kumbaga, ang mga patok na patok pa rin dito is yung mga Thunderbelts na kagaya namin. Kasi ang mga nanonood din naman din ay mga Thunderbelts na kagaya nila. Oo, yung mga ganun pa rin. So, happy pa rin ako. Yung mga numbers ko, nandun pa rin in between. May mga luma pa rin kasi yun din naman yung audience ko. Kumbaga, nadadagdagan lang kasi yung mga fans ko, modesty aside, nung mga maliliit pa sila nung Tanging Ina, 2003. Ngayon, mga nasa 30s na sila, 34, 35. So, yan na rin yung bumibili ng ticket. And thank you, God, na matatanda na sila ngayon. And speaking of, meron pa kami isang question dito. But ang follow-up ko lang siguro, ano yung feeling na speaking of maybe the next generation na who's gonna go kind of work with you, maybe for Red, how does it feel like to work with the iconic Miss Ai de las Alas? Oh, Red! Good evening po sa inyo lahat. To answer that question, it's truly a privilege. Parang dream come true. Grabe. Like dati, whenever I watch Tita Ai sa Tanging Ina, like sabi nga niya, ngayon 30 na sila. Oh, tama diba? Guilty. But now, the fact that I'll be able to perform on stage with the Queen of Comedy ng Philippines, it's truly an honor. And mas napupush ako to really do my best sa performance. Yan. So, especially for those of you who've watched my first concert, The Hits and Heartbeats, mas doble pa, actually triple pa ng effort na bibigay ko dito kasi kasama ko si Ai de las Alas. Ano to pag napol? Okay, thank you, Red. And you have a question? I wanna add to that too, no? Yung, sino nagtanong? Siya. Kasi the last time that they had a photo together sa Enchanted Kingdom pa. Oh my God, I saw that. Riet was about 10 years old. Naalala mo ba yun, Red? 48 pa lang ako ngayon. Okay, wala siya. So talaga ngayon, ito ang dream come true yan kay Riet na yung tita niya ngayon. Sobrang nag-iisang comedy queen ng Pilipinas. Kasama niya sa... Basta 48 pa lang ako ngayon. Oh, 48 ka lang. Kasi 14 lang si Riet eh. Oh, yan guys, narinig niyo yung for the record, 48 po siya. Okay, Mr. Joe, may question po kayo? Oh, for sure. Hey, Yes. Madam Ai, nice to meet you today. Yes, Mr. Joe. How are you? I'm good. How are do you? you feel like yung sa Taste of Manila? You like that? Yes, of course. And I think it's my first time to attend the Taste of Manila. And nagulat talaga ako na ganun pala karaming tao. And ganun pala karaming Pilipino sa Toronto. But you're As not- in, parang sabi ko nga parang EDSA Revolution. Napakadaming tao. Tapos lahat nasa kalye, ganyan, may barbecue. I like that reference. But you're not foreign to Filipino Americans, Filipino Canadians, because you live in the States now, right? Yeah. Kumakaya, yeah. Your title, Queen of Comedy, that's a pretty big title big shoes to fill in. Oh. The King of Comedy, Dolphy, very iconic. How do you define Filipino comedy? What do you think is Filipino comedy? Ang Miss Universe naman yung mga tanong nyo. Oo. Ang hirap naman yun, how can you define comedy? Pero alam nyo ba na ang comedy is siya lang yung walang, ano tawag dito? Kasi di ba ang drama, meron yung mga practice, meron yung mga, kumbaga, ano ba yung ginagawa pag yung... Workshop. Yes. Ang drama may workshop. Ang comedy wala.
Yeah. Wala. Impromptu. It's natural and Improve it's lang. God's gift Yes. to you. Kasi ang comedy is about timing. Sabi nga nila, ako, if there's pain, there's comedy. Yan pa. Malalim yon. If there's pain, there's comedy. Alam mo bakit? Ako siguro, ang definition ko nun, why? Kasi, ewan ko, pag meron akong mga pain, meron akong mga ina-experience na mga na mga masasakit, ganyan, parang lalo akong gumagaling. Parang lalo akong binibigay sa mga tao yung na maging masaya sila dahil may sakit akong nararamdaman. And I don't know why. Siguro, ewan ko bakit ako ganun. Hindi naman ako addict, pero ganun yung nararamdaman ko. Hindi, totoo. Pasensya na po, because I'm a podcaster. I talk Yeah. like a podcast. Like It's okay. with It's okay. Juan. Yes. And I just found out that you run a few businesses and then finally you found one that was successful. Yes. So it means you have to do trial and error to find Yes. that Patience, the formula. virtue. Do you think you found the formula in Filipino comedy where I think you're the only one who does Nabuhay pa hanggang ngayon. no comedy singing. I don't know who else does that. Do you think you're Oh, the comedy concert, blah, blah, you're blah, yeah. singing to make people laugh, not to Yeah, entertain them, hindi. right? Siguro kasi first, nag-start ako as a sing-along master. Nung araw, nung 1980s pa, 86, ang mga sing-along master or yung mga nasa sing-along na mga host ay dalawa lang at tatlo kami. Dalawa, si Arnel Ignacio, si Alan Kay, at nag-iisa akong babae noon. So, nung panahon pumasok ako sa show business, ang mga sikat talaga, puro singers. Shasha Padilla, Pops Fernandez, concert queen and concert king, sina, anong tawag dito, Martin Rivera. So, si Boy Abunda, yung manager ko, sabi niya, since kumakanta ko na walang lyrics, basta lilalabang ko lang parati, malakas talaga yung loob ko. Sabi niya, mag-concert ka. So doon lumakas yung loob ko na nagko-concert ako sa malalaking venue, kahit di naman ako magaling kumanta. And I think parang naging trend siya na kaya naging comedy concert queen. And si Martin Rivera ang nagbigay sa akin ng title na comedy concert queen. Kasi yun yung time ng kasikatan nila as concert king and queen. Wow. Oo. So that's it. Awesome. Oh, thank you. Yun ang storya talaga nun. You have a question over there? Okay, sige, go ahead. Coco Martin. Martin ko ng advisor. May question po ako sa inyo pong dalawa. Unahin ko muna po si Sige. Red. Red, since Haranista, heart rap, gumagawa ka ng mga music, nagko-compose ka. Kung sakaling gagawa ka ng music video, meron ka bang nasa puso na artista na gusto mong makasama sa music video? Wow. Well, right now, Si Miss Ayay. ang pinaka... Huwag ako Huwag mo na ako. No music major yun. Tapos ako kasama mo. Mamaluhan mo. Kumuha ka mong nanay mo. Yes, but also right now I'm really listening to TJ Monterde and KZ Ferdinand. So the two of them, I really admire them the most. They're really inspirational to me when it comes to songwriting and singing. So if God allows it for me to have the opportunity to work with them, I'm sure it's not just for acting in a music video, also pati yung songwriting, inspiration, lahat yung mga. So yeah, si TJ tsaka si KZ. Yeah. Thank you. Ano yung follow-up question? Ikaw na. Kaya, Anong gusto mo, kuya? Menudo. Siyempre, Queen of Comedy, di ba? Meron ba kayong next movie? Susundan ba yung Tanging Ina? Or May movie akong ginagawa ngayon pero hindi pa namin kasi masabi kasi hindi pa namin alam kung makakapasa kami sa Metro Manila Film Fest. But definitely ipapalabas yun. Hindi ko lang alam kung kailan or kung kasama siya sa Metro Manila Film Fest. Malalaman niya yan. Abangan. Uy, ako, abangan namin yan. Since nandito kayo sa Toronto,
meron ba planong gumawa kayo ng movie dito sa Toronto? Why not? Bakit naman hindi? Lalo na kung ipoproduce ni Vivian, tsaka ikaw. Oh. Sinali na kita. Sama lang ako dun sa BA. Oo, Gusto yan. ko mag-talent. Oo. Talent ka. Ikaw ang kambal ni Coco Martin. Siyempre, thank you. Ikaw si Coco Martin Marfield. May Marfil. Malumang artista. Ang lumang artista. May, pwede po mag-knock-knock. Sige. Ano ba naman yan, kuya? Nakpan mo yung... Oo, knock-knock. Who's there? Minuto. Minuto who? Ano nga to? Tingnan mo, nakalimutan mo pa. Naku, patay tayo dyan. Nag-start ako sa Pag ikaw ang komedyante, patay na tayo niyan. Sa umaga, sa gabi, sa bawat minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Hinahanap-hanap kita. Thank you po, thank you. Ano yung audition mo na, no? For the, cameo mo sa... Nag-audition eh. Oh, yeah. O basta sa 23 pumunta ka doon ha, manda ka sa akin. Oo, mamaya ka sa akin. You know, we have more questions po, but I have... Okay lang, Kasi, sige. okay lang. Kasi you talked about being a comedy concert queen, but also movies. Anong difference sa'yo? May preference ka ba? O may mas mahirap? Kasi we've seen you in both platforms. Oh, hindi naman mahirap. Kasi pag pelikula, dati matagal siyang ginagawa, mga 2 to 3 months ginagawa. And then, parang modesty aside, yun yung nagsisimento ng ng pagiging minsan kasi mahirap tumawid ang pagiging concert artist mo to a movie star and to a TV star. Mahirap gawin yun eh. Minsan hindi ka nakakatawid as pelikula, hindi ka nakakatawid as concert artist. Ako, in God's grace and napakabuti ng Panginoon, kasi modesty aside ulit, parang natatawid ko yon na nagko-concert ako, nagpipelikula ako, nagti-TV ako, na ang mga tao parang na-appreciate naman nila. So, thank you so much. Ang maganda lang sa concert, bayad ka agad, tsaka makikita mo yung reaction ng mga tao. Totoo! Makikita mo yung... Hindi, kasi diba... Hindi nagbabayad. Hindi, no. I mean, I'm sorry. Mali. Sa movie kasi, oo, binabayaran ko doon, pero matagal mo gagawin. Ang concert kasi, sasayaw ka, kakanta ka in 2 hours. Immediately, nandiyan na. And makikita mo yung reaction agad ng tao na dyan. Right. Ang sine kasi, malalaman mo lang pag nanonood ka ng sine. Oo. Eto, live, makikita mo, pag tatawa sila. Pag sisigaw sila. And you can feed off the energy from the audience. Yes. And mabilis, pagka uuwi ka na. Pag TV, pag movie, minsan mag-aano ka pa, magdadabing ka pa, Pero ang galing. magpo-promote ka pa, ganun. No, because growing up, then I watched you, and you know, people know her as... Natawa ko doon sa pag gano'n yung when I'm growing up, ang lakas makatanda eh. Ako tuloy tinitingnan ko. 48 ka lang, ano ka ba, di ba? Oo, so mga 10 years old ka pa lang. Yeah, but in-explain ko na kasi comedians are so smart because they think very differently. And you know, people know you as a comedy person, but you are great at drama. How many times have you seen you do drama and I'm crying? Yeah. I mean, nakakaiyak. So, I mean, that's others, you know, may range siya, right? Marami kasing kasawian sa buhay ko na iniisip ko kaya naiiyak-iyak na lang din ako. May question ko kay Viv. Ano yung... Naalala mo ko. Oo, naalala kita. Diyan ka pala. Teka lang. Hindi ka mahanap kanina. Best friend ko pala to. You've been... Ano best friend? Ano ba yung best friend sa Toronto, honestly? Yes. I don't even know if it's true. Anyways, you've known... first of all, I've heard so many like amazing stories about how Friend ko Spanish to eh. is. Paano mo na-develop yung concept for this Saturday? Kasi you've directed Red Hits and Heartbeats. It was a great show. So what about your special BFF? Before that, Oh. sabi siya tatanong, paano kayo naging magkaibigan? Akala nagkasama kami sa isang show in GMA. So, I was working in GMA, bata pa ako. Hindi man bata, but years ago. Siya din na. Tapos mahilig kami mag-chat. Pagtapos mabubuking ako sa GMA. After work, nagka-chat kami doon. Meron ako nakausap na pangalan, Carrot. Tapos, oy, ganyan. Gusto mo makita tayo? Sabi ni Carrot. Sige, dito rin ako sa building eh.
Tapos nung nakita ko, si Ay, sana pala yung kachat ko palagi. And then after nun, ako lagi na kayong magkasama na ikipag-eyeball. Ang papangit tong ka-eyeball natin. Ka-eyeball natin, ang papangit, ang gaganda lang ng boses, no? It was so funny. Tapos, basta lagi kami magkasama. May asawa ako, siya single nun. So, kanina Ba't ganun, parati na lang ako single, eh, no? But that was so fun. And then yun na nga, nag-ABS ka after that. Yun. Tapos GMA ulit. Yan. Ako naman nag-Canada siya, mag-GMA siya ulit. So, it's really kasi families namin magkaibigan na. So, sobrang saya na nung nakinalaman ko na may duwating ka rito ulit, no? So, nag-reconnect na naman kami and now, magkitaste sa Manila siya. Hindi ko nga alam na taga-Toronto ka eh. Oh! May show pala ako, Get Starstruck. 4 years ago, ginis ko siya. Sabi pa niya, ikaw pala producer nito? At saka kayo pala, ang saya kayo pa rin mag-asawa. Oo, kasi nung araw, nung magkaibigan kami, parati silang away ng away. Nagtaka ako ngayon, tapos may anak pa. Hanggang ngayon naman din. So yeah, it's such a blessing. So nung naisip ko, de las Alas is such an icon. Oo. Kasi, pati yung mga heartbreaks na nun, alam ko yun. Kaya, iiyak. Pagdating ng TV, ang galing niya magpatawa. So tama yung sinasabi niya na, hinuhugot talaga sa pain. Kaya, ganyan siya kagaling. And, dahil icon siya, teka muna, dilaro ko, yung iconic. Mas night with the comedy queen ay Las Alas. So the show now revolves kasi may singers tayo na si Jessica Villarubin dapat na nakaupo dito with me. Kaya sa poster ako yan, Charles. Kaya Kasi lang siya natuloy for some meron kasi reason. personal reason. For personal reasons siya natuloy. So si Ivy na dapat. Ngayon, kailangan mga vocal icons ang ilagay. So right here is Ronto Saranisa Heartthrob. May mga napadalo na rin siyang contest. And yung ipinalit ko, who's on her way, galing Mississauga, her name is Ivy Joy Maniquis. She's an undefeated champion of Bagong Kampiyon. Ay, bongga. Yeah, kaya nga, guys, you are in for a really exciting treat pagdating sa mga boses. Bongga, nagaling nila. Paano na? Ka-level mo, girl! Magagaling sila. Okay na ako. She also worked for ABS-CBN noon, yung Singing Bee. Kung narinig yung boses sa Singing Bee, siya yun. USC Madrigal singer siya na nagtutour and basta magaling talaga. And of course, I combining the three of them was such an exciting, iconic treat for everyone. Yun yun. Excited ako sa project. Yun na. Thank you, babe. So parang triple threat iconic. You know, ganon. I see. Ako, sasakit ang panga nyo pag nagpapatawa ko. Of course. Are you guys okay over there? Okay na kayo dyan? Are you more questions? We have a follow-up question from Kuya Joe. Okay. Hello, it's the Ordinary Joe po at AI. You know, it's amazing how we see like international stage like Jokoy making Filipinos laugh. Yes. Diba? He was born in America. And I think like music, comedy can bridge, right? Don't you think? Do you think there will be a time na it's the other way around? Filipino comedians or Filipino comedy will be consumed internationally, as opposed to like Jokoy, American Filipino being consumed in the Philippines, or we have one here, Ron Joso. I don't know if you know him. Yes. They're embraced in the Philippines by Filipinos, pero yung Filipino sense of humor, do you think that will be consumed in international stage someday? I think honestly, ako mismo, hindi ako siguro makaka-penetrate na international na Filipino-American or Filipino-Canadian kasi iba yung humor ko eh. Pang ano talaga ako, pang JJ mo, yung mga pang ano ko eh, pang tondo, masa ko. Hindi ko magets yung ano, yung may mga English na joke. Hindi talaga ako marunong. Nahihirapan ako sa timing. So siguro sila, binayayaan sila ng ganon na gift na na-appreciate sila ng kapwa natin Pilipino in English form. Ako kasi talaga, ang humor ko is Tagalog.
Hindi ko kayang magpatawan ng mag-i-English ako. Mag-i-English ako pero straight English. Kaya sila natatawa kasi nagbibida-bidahan ako. Yung ganon. Yung mag-i-English ako na seryoso. Doon sila natatawa kasi alam naman nila na hindi ako nagaganon. Pero ate, I follow up to, the reason I asked this question. Oo, okay lang. Okay, respect. Oo, respect. My daughter was born here, she grew up here, Yes. all of her friends. And she's laughing at me. Well, Yes. no, she has one favorite Filipino movie The called Talking Ina. No. Alam ko. Wait. Lolo and the Kid. Which you were part of that? Lolo and the Kid? Hindi ko pelikula yun. Of course not. But what I'm saying is, her friends, all of her friends, her and her friends love Filipino humor. Oh. They all of her non-Filipino friends watch that movie. So I feel like Filipino humor is ready for export. Siguro pag, I think, pag movies, kasi ang movies ay may subtitle. So kaya So your movie too could be subtitled and ready yes. for export. Marami naman. Yung Tanging Ina, kagaya nga yung sinasabi ko, si Naret, yun yung mga napapanood nila noon. So yung mga bata na nandito sa Amerika, kaya ko sila nagiging fans kasi sila yung mga batang nanood ng Tanging Ina. Yeah. So that's why yung mga kilala ko ng mga bata na ngayon ay nasa 30s, may mga trabaho na sila. So sila yung bumibili ng ticket para makita naman nila ako in person. Thank you. Pinahirapan mo siya sa mga tanong. Oo, pinahirapan na. Buti na lang medyo may utak ako na nag-iisip ako. Ang hirap. May global. Next time, right? Bishel. Si Bishel. Oh, hi. Oh, sige. Siya I'll naman. just First time niya. Ay, kala ko siya. Hi, Miss Ai. Hello! I'm Bezel Nazario. I'm a Hello, blogger Bezel. in Toronto. Ay, wala siya. Okay. Ang daming Gen Z ang nambash sa'yo dun sa outfit mo nung GMA ka. Oo. But, and sabi nila, yung ginagaya mo daw si Lady Gaga. But still, marami ka pa rin supporters Original na yan. nagsabi na ikaw pa rin ang nag-iisang Volta. Hindi. At saka, wala pa si Lady Gaga. Nandiyan na ako. Buhay na ako. Ikaw naman yun. Di ba nga, parang nag-in-explain ko na una, nung nakita ko na nagaganon si Lady Gaga, inisip ko, kilala kaya ako ni Lady Gaga? Ginagaya niya kaya ako? Oo, totoo. Kasi parang, bakit? Oo, noon pa, 80s pa lang gano'n ako. Parang may saltik na ako. Ganun, talagang ansya-ansya na ako. Ganun mga costume ko talaga. Yeah, and the reason we are here tonight is napanood ka namin sa Taste of Manila. Thank And you. we are so impressed na sobrang galing mo and talagang slay na slay. Slay. As in, parang hindi nagbago noon at ngayon. Oo. As in, yung galawan, Oo. talagang dati. Walang tanda na Yeah. Walang trace. Yeah, so my question, ang ko lang is, ano na lang yung message mo doon sa mga tao na patuloy na sumusuporta at nagtitiwala at humahanga na ikaw pa rin ang nag-iisang comedy concert queen ng Pilipinas. First, thank you kay Lord na parating dasal ko, Lord. Sana kung ano yung binigay mo sa akin na talent ay huwag mo munang bawiin kung karapat-dapat pa rin ako na magpasaya ng maraming tao, maraming Pilipino. And sa lahat na sumusuporta sa akin, thank you so much sa 35 years ko in the industry. Thank you so much. Maraming salamat. Gift din kayo ni God sa akin, sa lahat na sumusuporta sa akin. And doon naman sa mga nang babash, ano na yun natural na ngayon yun. Kahit naman, sabi nga ni Sancho dati sa akin, Mama, nung una naman, wala nang babash
sa'yo. Nung first, nung nakita nila yung damit ko, wala. Pero nung bandang huli, meron na. Kasi siguro naboboard na sila na hanga lang na, wow, ang ganda, ganda. Minsan mga Pilipino, ayaw naman nila ng gano'n nung nauso yung bash. Sabi na, hindi, pangit yan, ganyan, chuchu, bla 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 bla. Uso na kasi ngayon yung bash So parang ako, first, hindi ako nasasaktan dahil hindi naman ako nagbabasa. Pangalawa, dahil uso na yan, wala rin naman akong pake. Love it. Wala akong pake sa kanila. Kasi kung may pake ako, wala na ako ngayon dito sa industriya. Correct. Kumbaga, sabi ko nga, mas nauna ako kaysa sa social media. Yeah. Kaya sila mag-adjust sa akin. Thank you so much, Ms. Ai. I have a question to Red. Yes, po. Since you are the Toronto's Haranista heartthrob, Yes. ang dami ng hinarana mo ng mga babae sa Yes. at saka sa lahat ng concert. I saw you, I watched you. And I'm one of the fans. Thank you. Pinakwento ko, huwag mo akong akbayan. Kasi, baka Sawa na siya. Ay, love ako sa inyo. So, sa dami ng hinarana mo, buti na lang. meron ka na bang nag-idea, meron na bang nagpapatibok ng puso mo? Mic check. Huwag hating-hatiin. Dito po siya. Ayun po, sa likod. Ayun po. Tuloy lang ba? Kaway ka naman, kaway. Oh, baby! Okay, so wala na pala kaming pag-asa. Wala na. Hindi, pero meron pa rin naman. Hindi pa naman kasal. Siya lang. Thank you so much. Thank you. Thank you. Oh my God. Okay. Alright, so ikaw, Red, do you have any, if you could steal one of our iconic lines, meron ka ba? Oo naman. Ano yun? Ano? Mga fans ang tanging ina. Yes. Ano yun? Yung Tenten. I love Tenten. Si Tenten. Nahanap mo na ba si Si Tenten. Nasa Japan na si Tenten. Oh, really? Oo, malaki na. Si Tenten. Nasa Japan. Nakakarinig na siya? Hindi pa rin, Char. Ganyan pa rin si Tenten. Okay, meron po ba kayong questions dyan sa likod? Huwag kayong mahiya. hello. Maging malaki hello. Tubig. Oh, ito, meron yata dito. Oh yeah, you have a question? Okay. Let ikaw. Okay, ito. May pineapple juice. Ito. Matamis. Okay, ito. Parang takot naman ako dun. Okay, ito para Karen, Jose. Minum ko muna. Sige po. Okay. So, alam ko, nag-perform ka na, marami na experience, but sharing stage with iconic Ai de las Alas. May pressure ka ba kung meron man ba? Hindi, pangalawa na natin to eh. Paano mo ito ginagawa ng paraan pag nagre-rehearse or... Yeah, actually, thank you po. Yeah. Well, just like what Misaya just said, pangalawa na namin to. We actually had a show sa Ottawa already. But the thing is, just to be honest, every show that I do, even just yung kahit mga saglit lang, I still feel the nervousness. Totoo naman. But I just convert it to excitement. And now that said, I'm just thankful for all the opportunities that I had and for